Hindi ho ba under the rules po ng Kamara, yung pong verified complaint, ano po, ay maaari po na itong isang ganito pong uri ng impeachment complaint, isang member lang ang pwede mag-endorse dito ba? Ano ho yung sinasabi niyong naghihintay pa ng endorsement? Eh klaro na po, doon sa Akbayan, complaint, yung Akbayan party list ang nag-endorse. Dito po sa Makabayan, yung tatlong Makabayan nag-endorse. Ano pong ibig sabihin po, sir? Meron pong nakikiusap na mga congressman, humingi silang kopya ng complaint. No? Pinag-iisipan nila kasi i-endorse nila yung one of the two complaints. No? So nakikiusap, pag-refer ko kay Speaker, kasama na po yung endorsement nila para mas malaki yung chance na yung complaint na yon na manapili nila ay siya ng magiging complaint na i-refer sa Rules Committee on Rules. And then subsequently sa Committee on Justice. Bakit ho ba sir, hindi ba pwede hong parehong sabay na itong verified complaint na ito i-submit sa House Speaker para sabay din po? Pwede po naman. Pwede po naman. Pero yun nga, nakikiusap yung ibang House members na wag mo nang i-refer dahil hintayin silang pag-isipan kung i-endorse po nila. Maganda. Ayaw pang sabihin ni Secretary General Ayaw pang sabihin na nangangalap sila ng pirma para i-railroad yung proseso. Kasi pag-refer mo kay Speaker, more than one or more than three yung nag-endorse. In fact, kung makagather po ng 1/3, no? That's 103 House members, wala na, automatic, i-refer na lang po ni Speaker sa Senado. Oo, ayun. So, nire-railroad nga, hindi na maghihiring dyan sa Congress. Kukuha lang ng 103 na pirma. Then, itidiretso na nila sa Senado. Welcome back po sa Philinfo TV. Once again, ang ating pong background. Puerto Galera, White Beach sa Oriental Mindoro. Suportahan po natin ang ating local tourism. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na po yung subscribe button, hit the notification bell para lagi kayo updated pag ako ay nag-upload ng bago. Kung sa Facebook nyo po ito mapanood, pakiclick lang po yung follow. Pag-uusapan po natin ang impeachment ni VP Sara. Ano na nga bang kinahinatnan? Anong status? At mukhang may nilulutong hindi maganda ang Kongreso. Baka magulat na lang tayo, nasa Senate na yan. Na-transmit na nila. Okay, wag na po natin patagalin. Ito na po. Tama po natin ang Secretary General ng House of Representatives, Sec. Gen. Reginald Velasco. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig. Yes, Sec. Gen. Thank you for being on the show. Sec. Gen, ito nga po, yung una pong impeachment complaint, tama po natanggap ng inyo pong opisina December 1, yung ikalawa naman po ay December 3. Ano na po ang update dito? Ito po ba'y na-verified na at na-transmit na po kay House Speaker? Hindi pa po. Yun nga, nakausap namin yung mga ibang congressmen. Nakikiusap po sila na wag muna i-transmit kasi pinag-aaralan pa nila kung endorse nila. At yung po namang iba, nakiusap na may magpa-file daw ng complaint ng mga kasala nila. So, yun po ang inaabangan namin. Kasi yung mahirap kasing i-repair yung complaint na dalawa. Dahil baka sabihin naman nila yung isang complaint na dagdag ay walang bisa na, no? So, yun po yung hinihintay na this week. Ito po yung deadline na sa kanila na pag hindi pa sila nag-submit this week, will be constrained to refer the two complaints earlier filed. Yes po. Section, nabanggit niyo po merong mga kongresista na nakiusap sa inyo na huwag na muna. Oo. At binabanggit niyo rin po kanina. Yes po. Kasi po ba ang complication kasi niyan, baka sabihin itong dalawang complaints na na-receive namin, no, yung kung nag-endorse nun, bakit nyo ni-repair pa yan? Huli na, di ba? Nauna na kami. So wala nang visa para sa kanila. Magkakaroon mo ng problema. At sabihin nila, first come first serve dapat, di ba po? So yun po yung binibigyan natin ng pansin at galang, no? Kaya hinihintay ko yung another complaint. At yung pong iba naman,
sabi niya, i-endorse daw nila yung dalawang complaints, isa sa dalawang complaints. Kasi isa lang ho pwedeng endorse. So, yun sila rin po nagsasabi sa akin na wag mo munang i-refer kasi maganda pag ni-refer mo kay speaker, kumpleto na with endorsement. So, kagaya po na sinabi nyo sa amin noong nakaraan, inaantay nyo pa po yung third impeachment complaint kung mayroon man? Opo, at saka yung mga endorsements po nung dalawang complaints, no? Yung iba po humingi ng kopya sa akin at sabi nila pag-aralan namin kasi pagka satisfied kami dyan sa one of the two complaints filed earlier, then we'll endorse them. In fact, nakakuha na ko na konting endorsements yung Makabayan Block kung nireport nila. Sec Jen, hingi lang po ako ng clarification ha. I hope you don't mind. Opo. Endorsement, hindi ho ba under the rules po ng Kamara, yung pong verified complaint, ano po, ay maaari po na itong isang ganito pong uri ng impeachment complaint, isang member lang ang pwede mag-endorse, di po ba? Ano ho yung sinasabi niyong naghihintay pa ng endorsement? Klaro na po, doon sa Akbayan, complaint, yung Akbayan party list ang nag-endorse. Dito po sa Makabayan, yung tatlong Makabayan nag-endorse. Ano pong ibig sabihin po, sir? Meron pong nakikiusap na mga congressman, in fact, humingi silang kopya ng complaint. No? Pinag-iisipan nila kasi i-endorse nila yung one of the two complaints. No? So nakikiusap, pag-refer ko kay speaker, kasama na po yung endorsement nila para mas malaki ang chance na yung complaint na yon na napili nila ay siya ng magiging complaint na i-refer sa Rules Committee on Rules. And then subsequently sa Committee on Justice. Bakit ho ba, sir, hindi pa pwede hong parehong sabay na itong verified complaint na ito i-submit sa House Speaker para sabay din po? Pwede po naman. Pwede po naman. Pero yun nga, nakikiusap yung ibang House members na wag mo nang i-refer dahil hintayin silang pag-isipan kung i-endorse po nila. Maganda. Ay, pang sabihin ni Secretary General Ayaw pang sabihin na nangangalap sila ng pirma para i-railroad yung proseso. Kasi pag refer mo kay speaker, more than one or more than three yung nag-endorse. In fact, kung makagather po ng 1/3, no? That's 103 House members, wala na, automatic, i-refer na lang po ni Speaker sa Senado. Oo, ayun. So, nire-railroad nga, hindi na maghihiring dyan sa Congress. Kukuha lang ng 103 na pirma, then idediretso na nila sa Senado. Hearing na matagal. Kasi po, pag tinignan nyo yung time frame, doon sa mga hearing na gagawin, hindi na aabot kahit na. Hinimay-himay ho ni Attorney Topacio yung article of impeachment na yan. At lumabas, nakakatawa-tawa lang, walang substance. Meron pang binanggit na nangyari pa yon nung panahon na mayor pa, si VP Sara. So, which is hindi na yun pwede, hindi na related. Dapat yung ilalagay nilang violation daw, sabi ni Attorney Topacio, during vice presidency. Kapag lumusot yan sa Kamara, talagang bias sila at sobra silang nakakatawa. Next year kasi po, we have only a few remaining session days. Opo. So, Sec Jen, kumbaga po, ito hong gusto ho munang i-hold ang referral po sa speaker kasi in case po ba na ma-refer na sa speaker at ma-calendar ng Committee on Rules at hindi na ho pwedeng
mangaalap po ng 1/3 na signature among the members of the House para po... Pwede pa naman po. Pwede pa rin. Pwede naman po. Mhm. Pero yun nga ho, pag na-refer na ho sa Committee on Justice, the Committee on Justice takes over the complaint, no? Mhm. At pag sinabi nila okay na yan, in form and substance, pwede nang pagbotohan yan for the endorsement. Kasi talagang ngayon, wala akong nag-i-endorse pa except for the complainants po, no? Kunyari, Makabayan. Lang, yung Makabayan Black complaint, 3 lang po. Wala akong nadadagdag eh. So, ang chance unan na dumaan sa Committee on Justice at matapos ng Committee on Justice within 60 session days, no? Malabo po yun. Opo. Given our legislative calendar. Opo, naunawaan po namin. Pero Sec Gen, ito ho, sa rules lang po tayo. Kapag ho ba nag-take cognizance na ang Justice Committee sa complaint, pwede ho bang kunin po iyon nung 1/3 votes o signatures ng mga members? Kumbaga, pwede ho bang mabypass na po yung Justice Committee proceedings and then, pwede pa rin? Pwede po. Pwede pa rin po. Ayun. At any point in time, pwede po yun. Okay. Basta makagather ng 1/3, no? Minimum Opo. of 1/3 or 103 House members na nakapirma po at i-certify po, kailangan umarap sa akin na talagang ini-endorse nila, no? Opo. Under our rules, hindi pwedeng pakita lang sa akin na pinirmahan. Opo. Kailangan ma-verify na pinirmahan talaga. Yes, sir. ng Opo, House sige. member na yan. Opo, sige. So, Sec So, Gen... mabigat po yung trabaho ng Sec-Gen. Opo, we understand. So, Sec Gen, ganito po. Sino po itong nakikiusap sa inyo at para baga nagpapahintay pa na doon sa 3rd impeachment complaint? Hindi ko masasabi yung pangalan pero they belong to both minority and majority. Kaya kailangan. Yung sinasabi nagpapahintay na yan, ibig sabihin, nangangalap pa sila ng 103 na pirma. Pakinggan natin sila. Hindi naman pwede yung baliwalain. Tapos nga po, pagka binaliwala natin, hindi nila in-endorse, malabo kung matapos yung complaints na yan within the limited time, no? Na makikita natin sa legislative calendar. Kunyari po, ang magre-resume kami January 15, no? And then mag-adjourn na po sa February 7. So, pag tinignan nyo, that's less than mga... Kaya nga i-railroad na yan, planado na yan. Mga kakutsaba rin naman tambalusta yung mga nag-file ng impeachment complaint na yan. Lolokohan pa ba tayo? Alam nilang wala ng oras, hindi yan naaabot. Kaya i-railroad na lang. Pipirmahan na lang ng 103 na kongresista. Transmit na yan sa Senado. Senado ngayon ang magsasuffer dyan. Tingnan naman natin kung paano nila i-handle. 12 session days. Opo. At ang balik niyo ninyo ay June 2 na, no? Opo, yung June 2, ang tawag po dyan, lame duck session. Opo. Kung mga natalo, siyempre po, wala sa mood na pumasok. Opo. Mahirapan po Sige. makakuha ng quorum. Opo. So, ganito po, Sec Gen. Sec Gen, sa ilalim po ng rules ninyo, kapag natanggap nyo na yung verified complaint, hindi pa po nagbibilang ng araw because under the rules nga, pagtanggap po ni Speaker, meron siyang 10 days to refer ho sa committee, sa plenary for Opo. Sa inyo pa, wala pang bilang ngayon? Kami po, wala kami nakalagay na time. Nakalagay lang doon
immediate, no? Mm-mm. Based on our history, meron pong section na isang buwan bago ni-refer yung. So, wala ko given time. Unlike sa speaker, kailangan 10 session days. Opo. Sa Committee on Justice, 15 session days. Opo. So, Pero kami po talagang Opo, pero hindi kaya based on hindi mga pero pakiusap. opo. Pero Secgen, ito po ngayon na paghawak po ninyo at mga pakiusap na ito sa pananaw po ng iba parang dribble ba? Para bagang hindi nyo gustong i-file ito kasi nga din may instruction na ito po ang inyong gawin to Masisira ang hold buhay mo. the referral to the speaker. May ganun ho ba? Wala po kasi ang nakikiusap po mga House members sa akin, si Speaker, hindi naman po nagsasabi ng gano'n. So, yung pong pinagbibigyan natin yung mga House members at pati po yung complainants, no, yung nag-file ng complaints, nag-endorse ng complaint. Kasi nga po, pag walang 1/3 endorsement, given the time frame, 60 days, 10 days, 70 days. At sinasabi namin po, session days, no? Pag tinignan niyo po legislative calendar, hindi na talaga. Opo. Sige po, unless makuha po yung 1/3. Opo. Sige. So, Sigurado na makukuha yung 1/3 dyan. Huwag na tayo maglokohan dito. May opportunity na maging Vice President si Tambalustay Siyempre, i-grab na niya yan. Baka dyan palang ilabas yung pondo ng flood control projects na nawawala. mismo, opo. Which is now non-existent. Wala akong pumupunta sa akin na ini-endorse yung either one of the complaint. So ngayon po, wala pa pong kaninyo na dagdag yung 3 sa Makabayan at 1 sa Akbayan complaint. Sila pa rin po. Wala pa po Wala pa po. At kailangan po kasi ma-verify natin na talagang in-endorse nila. Ang maganda po kasi yan, kung talagang gusto nating maipasa to, meron po 1/3 ng House members na nakapirma para mabilis o diretso na sa Senate. Opo, yung sinasabi po ninyo na complainant mismo ang lumalapit sa inyo, may taga-Makabayan po na lumapit sa inyo para po sabihan kayo na huwag niyo munang i-transmit kay Speaker? Opo. Yung Makabayan Block, sinabi nila, meron na daw pipirma, no? Or mag-endorse. Kung subukan, masisira ang buhay. Sa congressman nila na may nakuha na raw silang endorser. Okay, opo. Sige. So, yun po yung inaantabayanan natin. Opo, sige po. So, nakantabay ho kami dito sa update po, Secgen, kasi nga marami nagtatanong kung ano na nangyari doon sa impeachment complaint, di ba? Oo. Kasi nga po, pagka nirefer natin si Speaker, papatak na po yung metro sa amin po, walang metro Kasi si Speaker has 10 session days. Tapos Justice has 60 session days. So pag binilang niyo po yung maximum time, hindi na po makakasa tong impeachment complaint na ito. Opo. Pero yun hubang patak ng 1-year ban, kailan magsisimula kung supposed to be po, Secgen? Pag sinabi po ng Committee on Justice na this is the complaint. Kapag when they take cognizance of the complaint. Opo. Yun na po. Okay. Sige. So salamat po, Secgen, sa inyo pong paliwanag para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Maraming salamat din, Ka-Ted. Opo, salamat. So ayan ang status ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Nangangalap pa ng pirma ang mga kongresista at ang bulong-bulungan itong grupo ni Franz Castro ang nangangalap ng pirma. Ang Makapili Block.
Hindi naman makabayan block yan eh. Hindi naman sila makabayan. So tingnan ho natin sa mga susunod na araw kung paano ang magiging progress ng or development ng impeachment complaint. Nandito lang ho muna. Paki-like and share na lang po ang video kung inyong nagustuhan. Paki-comment na rin po ang inyong saloobin. Hanggang sa muli. Salamat po.